Okay. So, nasa sample problem number 3 na tayo, no? Then, ito yung problem. Sample of sand has a relative density of 40% with a solid specific gravity of 2.65. The minimum void ratio is 0.45 and the maximum void ratio is 0.97. So, we are asked to solve the following, no? Una, yung determine the void ratio. So, dun muna tayo, guys, no? So, yung determine the void ratio. Paano yun, guys? Gagawin lang natin, syempre, is lista muna natin yung given. So, given natin is relative density, dr, notation. So, that's about 40% or 0.40. Then, solid specific gravity, no? So, GS, specific gravity is 2.65. Then, minimum void ratio is 0.45. Then, maximum naman natin is 0.97. So, this given, no, is solvable siya agad, no, kasi meron naman tayong formula ng relative density. O, dr na si E max minus E. Then, E max minus E min. So, mnemonics namin dyan is Dr. Maxi-Maximin. So, Dr. E max E Maximin. So, Dr. Maxi-Maximin. So, ano ba yung concept behind maximum void ratio and minimum void ratio? So, let's discuss na lang muna sa kabilang slide, no? So, para mas maintindihan nyo pa siya. So, sa kabilang side, discuss natin saglit ng mabilis na mabilis. So, kung meron tayong given na ganito, for example, meron tayo undisturbed soil. So, sa undisturbed soil sample natin, no? So, this is undisturbed. Hindi pa siya nagagalaw or hindi man lang siya natapakan or nadaanan ng kahit ano, no? Yung void ratio natin dyan is, yun yung masasolve natin na normal void ratio. Then, mamamaximize lang natin, no? Mamamaximize or makukuha lang natin yung isang yung Emax, yung maximum void ratio ng isang soil sample kapag guys, balikan muna natin yung relationship ni void ratio, no? So, sabi natin volume of soil, volume of voids to volume of soil solids or VBs, no? So, ang ibig sabihin lang natin dyan sa normal relationship or ratio ng isang void ratio is the greater the value, ibig sabihin mas maraming voids, no? Kasi mas lumalaki yung volume ng voids mo kaysa sa volume ng soil. Now, kung ang void ratio mo is mababa, meaning lang nun is compacted siya, no? So, para ma-maximize yung E or para tumaas yung value ng E is kailangan i-loosen up mo siya, no? Then, kapag E min naman is mi-minimize mo yung void ratio, so i-compact mo naman siya. So, para ma-E min. Yan. Alright. So, sa may relative density, apply na lang natin yung paggamit ng formula. So, meron tayong Emax na 0.97 minus yung normal void ratio, which is yun yung tinatanong sa number 1, determine the void ratio. So, void ratio, leave natin as E na lang. Then, Emax ulit na 0.97 minus E min na 0.45. Then, substitute na lang natin si dr, no? Si relative density na 0.4. Then, kung yan na yung formula natin na nagsalpak lang tayo, no? Pwede na nating masolve yan. Paki-shape solve na lang, guys. So, ang masasolve natin na E dito is about 0.762. So, this will be our answer for number 1. Alright.
Next, so problem 2. Ang tinatanong sa atin is the density of the sand, no? Density of the sand in PCF. So when you say density of the sand, technically speaking, ang pinapasolve lang sa atin dito is yung gamma, no? Gamma sat. So kung gamma sat lang pala yung pinapasolve sa atin, so si unit weight kasi guys, no? Unit weight sat is equal lang din yan kay saturated density, no? Or yung isa-solve natin now. Pwede rin siyang tawaging saturated density. Then, paki-recall na lang ulit yung formula pinamemorize ko sa inyo, yung gamma moist lang, no? Or gamma GS plus SE all over 1 plus E times gamma water. Sabi natin, kapag ang saturated is, ang S niya is 1 or 100% since saturated, no? Binanggit sa problem. So, ang sasolve natin, gamma sat, yung S natin magiging 1 na lang. So, we will arrive na lang sa formula na gamma sat as GS plus E all over 1 plus E times gamma water. So, substituting the values we have, GS is 2.65 plus yung E na nasolve natin kanina, 762 all over 1 plus 0.762 times, in PCF ba yung pinapasolve sa atin? In PCF, no? So, PCF means pound per cubic feet. So, ang gagamitin nating gamma water dapat dito is naka-English, no? So, in PCF is pound per cubic feet. So, dapat 62.4. So, pakalky na lang na ito, guys. We will arrive to PCF gamma sat na 120.8 PCF or 120.8 pound per cubic feet. So, this will be our answer for this problem. Alright. Okay. So, nasa na tayo? Punta na tayo sa number 3, no? So, si number 3, medyo komplikado tong problem na to kasi may concept na advanced na yung topic, no? So, pinapasagot sa atin, if the sand is compacted to relative density of 65%, what will be the decrease in thickness of a 4 feet thick layer in inches? So, may special formula na tayong gagamitin dito, no? Nagagamitin natin later on sa compaction or consolidation na topic na, no? Ng soil. Alright, so, kung ang pinapahanap sa atin is kinompact yung soil ng up to 65% or 0.65, then meron pa rin tayong maximum kasi hindi naman mababago yun, no? Parang yun yung limit niya, no? Upper limit, then lower limit si minimum. So, 0.97 pa rin ito, then 0.45 yung sample. Mapapansin nyo, binigyan tayo ng relative density na goal, no? Ang pinapasolve sa atin is yung decrease in thickness. Decrease in thickness, first of all, ang first step natin dito is, maximize natin yung binigay sa atin na relative density. So, i-maximin, Dr. i-maximin, Dr. i-maximin. So, meron tayong DR dito na 65. Meron din tayong Emax. May Emax, Emin. So, ang wala na lang is si E. So, masasolve pala natin si E by substituting values lang, no? So, Emax now will be 0.97. E, unknown. 0.97 minus 0.45. We will arrive to void ratio of 0.632. So, itabi lang natin yan, no? Kasi para ma-solve natin yung decrease in thickness,
Okay? So, kung decrease in thickness kasi, meron tayong relationship na pwedeng gamitin, no? So, meron tayong meron akong formula na ipepresent, no, para ma-solve yung decrease in thickness. So, decrease in thickness, yan, no? So, change in height. Change in height is equal lang sa mamatay yung pencil ko. Change in void ratio tapos 1 plus yung minimum or yung original pala, sorry. Yung original, then times natin dun sa desired height natin, no? Napipiyok pa. So, etong formula na to, mamimit nyo ulit to later on sa consolidation topic, no? So, yung pag-consolidate or pagbaba ng soil. So, medyo advanced to, no? Kaya dinagdag lang natin. Tinignan ko lang kung meron kayong nalalaman sa topic na consolidation. So, change in height, masasolve natin, no? Or decrease in thickness. So, kung ang change ng E mo is, kanina meron tayong E na 0.762 minus 0.632. Wait, hindi straight. 1 plus yung E original is yung original E natin kanina na 0.762 times yung desired height natin na 4 feet, no? Kasi sabi sa problem, compact siya, no? Decrease in thickness of 4 feet. O, yun yung mismong height nung or thickness nung soil, no? So, kapag binabaan natin yung void ratio or kinampak siya sa ganitong relative density, ang mangyayari, bababa. Okay? So, yung decrease in thickness now will be 0.295 feet or in inches, paki-convert na lang, no? That's about 3.54 inches. So, this will be our final answer for this problem. Alright guys, no? So, continue lang natin, no? Namali yata ako ng banggit dito sa H kanina. Hindi siya desired length, no? So, yung H dito is yung original length nung subject natin, no? So, basically, this formula, no? Galing yan sa derivation ng consolidation or settlement formula. So, later on sa topic natin ng settlement and consolidation, doon natin madidiscuss kung paano na-derive yan, no? So, pahapyawan na lang din natin, no? Kasi kung i-derive mo yung formula na yan, further on, dito siya galing. Parang si change in height mo is equal to, rewrite ko lang, over 1 plus E. That's height original yan, di ba? So, pag binaba natin yung H original dito sa left side, mangyaring change in height mo, di ba, sa original minus height ng new. Then, dito is HO. Kung natatandaan nyo to sa estrema, ito yung formula ng strain. Tama? Yung change in length all over original length. Di ba yan yung sa strain? Then, itong left side na to, kung na-derive na natin siya kung saan siya galing sa strain, nire-relate kasi siya, no? Variating naman itong change in E all over 1 plus E kasi yung relationship nila, guys, is logarithmic, no? Kumbaga, dito yung strain ng subject natin or yung mismong soil, tas dito is yung void ratio niya, no? Logarithmic yan, no? Hindi siya basta linear. So, later on, explain natin kung saan ang galing ito. Okay, so logarithmic scale yan, kaya na-derive tong change in E all over 1 plus E. Sa number 4 na tayo, no? Sa number 4, tinatanong sa atin is what is the designation of the soil based on its relative density. So, designation. Designation yung tinatanong sa atin. If we will recall, tanong designation of soil based on its relative density. Ang tinatanong dito, guys, kapag ganitong situational problem, magre-refer ka lagi dun sa original, no? From given ka. Huwag kang
sasagot ng from dun sa mga follow-up question. So, kung ang original natin may given, tas nag-solve tayo ng DR kanina, actually given yata yung DR eh. Relative density of 40. So, yung 40 yung gagamitin natin, hindi yung 65. 40%. So, from the table, kung maalala nyo, no, recall lang natin, lista na lang natin dito yung mga designation natin, no? So, relative density sa left side, tas dito sa right side is yung value niya, no? So, paano yun, sir? 0 to 15, tapos 15 to 35, then dito is 35 to 70, tapos dito is 70 to 85, tapos 85 to 100. Ang designation natin is nakabase na yan sa value nung relative density, no? So, pag 0 to 15, very loose. Kapag 15 to 35, loose. Then, medium dense. Sulat ko. Medium dense. Dense. And then, very dense. So, from this table, we are given ng 40%. So, saan naglalay yung 40%? Dito, di ba? So, designation natin agad is medium dense. Ito na agad yung sagot natin. Medium dense. For number 4. Then, for number 5, dito na rin natin sagutan. Ang tinatanong sa atin, when the sample sand is disturbed, what will happen to its void ratio? So, principle based yung tanong, no? Ano daw mangyayari sa soil kapag na-disturb? So, yung disturbance na binanggit is hindi natin alam. Either binungkal ba siya or na-compact. So, when we say nabungkal, parang naghukay siya, no? So, kapag naghukay ka, yung void ratio nun is lalaki. Tama? Ngayon, kapag na-compact naman siya, yung void ratio, liliit. So, ang sagot dapat natin is complete, no? Yung void ratio mo will increase. Okay? Kapag nabungkal. Magde-decrease naman kapag na-compact, no? Yan. Since yung disturbance na sinabi sa problem na yon is hindi sinabi kung compaction or naghukay, dapat ang sagot natin is dalawa to. Okay, so kapag isa yung sagot mo, partially correct ka. Pero dapat dalawa, increase or decrease, either of the two, no? So that will be all, guys. Maraming salamat sa panonood. I hope this video ay nakatulong sa inyo. So pag may mga friends pa kayo nag-aaral tungkol sa topic na to, paki-share na lang sa kanila na para matulungan sila. Thank you, guys. Don't forget to subscribe and God bless.